Ibeveto na ba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang batas na naglalayong ipagpaliban muli ang eleksyon ng barangay at sangguniang kabataan? At ano ang ibig sabihin yan para sa ating demokrasya, sa karapatan mong bumoto, at sa kinabukasan ng lokal na pamamahala? This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Alamin natin ang katotohanan sa likod ng kontrobersyal na hakbang na ito, ang legal na kaguluhan na maaaring idulot nito, at kung ano ang ibig sabihin nito para sa bawat botanteng Pilipino na tulad mo. Noong 2023, natuloy din sa wakas ang eleksyon ng barangay at SK matapos ang ilang beses na pagpapaliban. Ngayon, may isa namang pagpapaliban ang kumatok sa ating mga pintuan. Sa pagkakataong ito, sa pamamagitan ng House Bill 11,287, nakakapasa lang sa parehong kapulungan at Senado. Ipinagpapaliban ng panukalang batas ang Disyembre 1, 2025 na BSKA sa Nobyembre 2026. Pinahaba nito ang termino ng mga opisyal ng barangay mula 3 hanggang 4 na taon na may kapangyarihang manatili sa pwesto. Bukod pa rito, nililimitahan nito ang mga pinuno ng barangay sa 2 magkasunod na termino at ang mga opisyal ng SK sa 1 termino lamang. Pero heto ang nakakagulat. Maraming mambabatas ang nagtutulak para sa hakbang na ito. Ngunit tila hindi sumasang-ayon ang ilan sa mga nangungunang legal na isip ng bansa at maging ang mismong Pangulo. Balikan natin sandali. Noong Oktubre 2023, ibinasura ng Korte Suprema ang Republic Act 11935 na tinawag ang paulit-ulit na pagpapaliban ng eleksyon ng barangay at sangguniang kabataan o BSKEs na labag sa konstitusyon. Para maunawaan ang kasalukuyan, kailangan nating balikan ang 2023. Nang taong iyon, naglabas ng mahalagang desisyon ang Korte Suprema ng Pilipinas. Ibinasura nito ang batas na nagpapaliban sa eleksyon ng barangay at SK noong 2022, ang Republic Act No. 111935, at idineklara itong labag sa konstitusyon. Ang desisyon ay nakasentro sa isang pangunahing prinsipyo ng konstitusyon. Hindi maaring magpasa ang Kongreso ng batas na basta-basta nagpapaliban ng regular na eleksyon at nagpapahaba ng termino ng mga halal na opisyal ng walang direktang pahintulot ng mamamayan. Nagpasya ang Korte Suprema na ang RA 13935 na naglipat ng eleksyon mula Disyembre 2022 patungong Oktubre 2023 ay malinaw na paglabag sa karapatan sa pagboto. Pinayagan nito ang mga kasalukuyang opisyal ng barangay na manatili sa pwesto ng lampas sa terminong ipinagkaloob ng mamamayan ng walang bagong eleksyon. Iyon ayon sa Korte ay labag sa konstitusyon. Mga pangunahing punto. Una, ang termino ng panunungkulan ay itinakda ng batas at mandato ng mamamayan. Pangalawa, hindi maaring bigyang katwiran ng Kongreso ang pagpapaliban dahil sa budget o logistic. Pangatlo, ang mga posisyon ng holdover ay isang anomalyang konstitusyonal. Implikasyon ng naipasa na panukalang batas. Ngayon, sa pagpasa ng Kongreso ng bagong panukalang batas sa pagpapaliban, malaki ang epekto ng desisyon ng Korte Suprema dito. Nagbabala ang mga legal na eksperto. Kung pipirmahan ito ni Pangulong Marcos, para maging batas, malaki ang posibilidad na haharapin nito ang parehong legal na hamon at maaring ideklara itong labag sa konstitusyon muli. Sinabi ni Attorney Macalintal, nanalo na tayo dito sa Korte Suprema. Ang pagpapahaba ng termino ng mga opisyal ng barangay sa pamamagitan ng batas ng walang eleksyon ay paglabag sa konstitusyon. Kaya, ano ang nakikita natin dito? Hindi lang ito tungkol sa mga petsa. Hindi lang ito tungkol sa mga kalendaryo ng kampanya o logistic ng COMELEC. Ito ay isang pagsubok kung susundin ng ating mga pinuno ang konstitusyon at igagalang ang Korte Suprema o kung babalewalayin nila ito para sa kanilang politikal na kaginhawaan. Hindi maaring labagin ng Kongreso ang karapatan ng publiko na regular na pumili ng kanilang mga lokal na pinuno. Ang mga holdover term, alam mo, ay lumalabag sa mga prosesong demokratiko. Kaya ngayon, hinihimok ni election lawyer Macalintal si Pangulong Marcos na iveto ang bagong panukalang batas na ito
na nagbabala na ito ay halos kapareho lamang ng lumang gawaing labag sa konstitusyon. Kaya, paano nakarating ang panukalang batas na ito sa ganito kalayo? Ang kapulungan at ang Senado ay nagmungkahi ng kanilang sariling bersyon ng batas. Gusto ng kapulungan na pahabain ang termino sa 6 na taon at i-reset ang eleksyon sa Mayo ng 2029. Samantala, ang Senado ay naglabas ng isang kompromisong bersyon, 4 na taon para sa termino, at ang eleksyon ay inilipat sa Nobyembre 2026. Sa huli, pinagsama ng isang bicameral conference ang mga panukalang ito, at pagkatapos ay pinagtibay ang mga ito. Hindi pabor ang Pangulo sa pagpapaliban. Para naman sa Komisyon sa Halalan, sinabi nila na patuloy ang paghahanda para sa eleksyon sa Disyembre 2025, anuman ang mangyari sa Kongreso. Naghahanda ang Komisyon sa Halalan na parang matutuloy ang eleksyon sa Disyembre 2025. Bakit? Kasi wala pang batas na napirmahan. At sa totoo lang, obligado silang sumunod sa umiiral na desisyon ng Korte Suprema. Ayon sa mga tagaloob ng Senado at mga ulat ng media, sa isang kamakailang pulong ng LEDAC, ipinahayag ni Pangulong Marcos ang hangarin na ituloy ang eleksyon sa Disyembre 2025. Iwasan ang karagdagang legal na kontrobersya. Igalang ang karapatan ng mga botante at ang kalendaryo ng eleksyon. At siyempre, ipakita ang suporta para sa COMELEC at sa desisyon ng Korte Suprema noong 2023. Bagaman wala pang pinal hanggat hindi ito napipirmahan o naveveto, lahat ng senyales ay tumuturo sa posibleng pagveto, maliban kung hahayaan ng Pangulo na maging batas ang panukalang batas. Ngunit, alam mo, ang paggawa nito ay maaring magsimula muli ng isa pang paglilitis sa Korte Suprema. Orihinal na itinakda ng COMELEC ang pagpaparehistro ng botante mula Hulyo 1 hanggang 11, 2025. Ngunit sinuspinde nila ito sa buong bansa dahil sa nakabinbing katayuan ng batas. Maaring i-reset ng COMELEC ang pagpaparehistro para sa Oktubre o Nobyembre 2025 kung mananatili ang petsa ng eleksyon. Patuloy pa rin ang mga paghahanda tulad ng pag-imprenta ng balota, mga plano para sa maagang pagboto at mga alituntunin sa kampanya. Ito ay isang laban sa oras at alam mo isang laban sa mga kawalang katiyakan sa politika. Kaya, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa ordinaryong Pilipino? Ang karapatan mong bumoto ay maaaring maantala muli nang walang pahintulot mo. Maaring manatili sa pwesto ang mga opisyal ng mas matagal kaysa sa kanilang mandato, nang walang bagong mandato mula sa iyo. Nakataya ang kalayaan ng COMELEC at ang autoridad ng Korte Suprema. Maari itong magtakda ng isang mapanganib na pamantayan ng, pagwawalang bahala sa eleksyon pabor sa politikal na kaginhawaan. Kung hahayaan natin ang paulit-ulit na pagpapaliban, ano ang mangyayari sa ating demokrasya? Ito ba ay tunay na ng bayan, para sa bayan, at mula sa bayan? O ito ay para lang sa mga politiko at mula sa mga politiko? Nasa sangandaan tayo. Paninindigan ba ng Pangulo ang mandato ng mamamayan o susuko siya sa panggigipit ng politika? Mahalaga ang susunod na ilang araw. Iparinig ang iyong boses. Mag-comment sa ibaba. Dapat bang i-veto ni Pangulong Marcos ang panukalang batas? Handa ka na bang bumoto ngayong Disyembre? Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas malalim na update tungkol sa demokrasya, eleksyon at pamamahala ng Pilipinas. At ito ang EDOXTC, kung saan mahalaga ang katotohanan at pananagutan. Disclaimer: ang video na ito ay para lamang sa layuning pang-edukasyon at pagbibigay ng impormasyon. Layunin nitong magbigay ng pangkalahatang kaalaman tungkol sa mga kasalukuyang kaganapan, kaugnay ng barangay at sangguniang kabataan elections sa 2025, batay sa mga pampublikong impormasyon, ulat ng media, at opinyon ng ilang eksperto sa batas. Ang nilalaman ng video ay hindi layuning palitan ang mga opisyal na pahayag ng mga ahensya ng gobyerno o legal na payo mula sa mga kwalipikadong propesyonal.
Anumang pananaw o interpretasyon na nailahad dito ay mula sa may akda at hindi opisyal na posisyon ng pamahalaan, COMELEC o ng Korte Suprema ng Pilipinas. Para sa opisyal na anunsyo at legal na gabay, mangyaring sumangguni sa mga ahensyang may autoridad o sa isang legal na eksperto.